God first morning po mga kapatid. God first Good first morning morning po. po. God first Morning morning po. po. Or First morning Palang po sa umaga po. lahat. God, first morning po. First morning, Pastor umaga Jerome. po sa ating lahat. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa ating pong pagkakataon na tayo po ay magkakasama at makikita po natin na napakasaya po ng langit sapagkat tayo pong mga lingkod niya ay gumigising po ng napakaaga upang tayo po ay magpuri sa pamamagitan po ng pag-aaral at pakikinig po ng kanyang banal na salita. Maraming salamat po at welcome po sa ating lahat na mga narito at sa kasalukuyan ay sa kinaumagahan po ng alas 4, meron po tayong nasa around 60 na mga kasama po na narito at welcome po sa ating lahat, sa ating mga pastors, mga leaders ng church, mga members, at gayon din sa ating pong mga bisita. Kasama po natin ngayon ay maraming salamat po sa inyo pong pagsama at sa ating pong God First Morning. At binabati ko po ang bawat isa ng Happy God First Morning po sa ating lahat. At sa umagang ito ay tayo po ay magpupuri sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ngunit bago po yon, sa ating pagpapatuloy ay inaya ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Makapangyarihan, mahabagin po namin Diyos, lubos po kami nagpapasalamat Ama sa pagkakataon na kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon na kami po yung muling magpuri sa inyo. Aking dalangin na pangunahan niyo po kami ng inyong banal na spirito upang kami po na mga narito ay patuloy na panatilihin ang aming Panginoong Hesus sa aming mga puso upang kami po na mga narito ay tunay nga na maihanda sa nalalapit na kanyang pagdating. Tulungan niyo po kami na maintindihan ng aming mapapag-aralan sa umagang ito at lahat ng ito ay aming dadalangin talagang nakapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pag-aasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So welcome po muli mga kapatid. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At inaniya ko po ang bawat isa na kunin po natin ang ating po mga Biblia. Ayan po, kung meron po tayong mga Bible dyan sa ating po mga tahanan, ay ayan, medyo ayusin ko lang po ang aking video mga kapatid. So meron po kayong mga Biblia dyan sa inyo pong mga tahanan mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan na makikita po natin sa 2 Kings. Yan. 2 Kings chapter 18. Yan. Kung meron po kayong mga Bible, mga kapatid, mas maganda po meron po tayong mga Bible sa ating mga. Yan. So, buksan po natin sa 2 Kings. Yan. Chapter 18. Or ikalawang mga hari, verse 8. Sabi po dito mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, isahan po natin sa verse 1 ng chapter 18. Ito po ay may patungkol po kay Haring Hezekias ng Juda. Sabi po dito, nang 3 taon ni Hoseas na anak ni Ela na hari ng Israel, si Hezekias na anak ni Ahaz na hari ng Juda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang magsimulang maghari. At siya ay naghari sa loob ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abi na anak ni Zacarias. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David ng kanyang ninuno. Kanyang inalis ng matataas na dako, winasak ang mga haligi at ibinagsak ang mga sagradong poste. Kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moses
sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinawag na Nehustan. Siya ay nagtiwala sa Panginoon, Diyos ng Israel, at walang naging gaya niya sa lahat ng mga hari ng Juda. Pagkatapos niya o maging sa mga nauna sa kanya, sapagkat siya ay humawak ng mahigpit sa Panginoon. Siya ay hindi umiwalay sa pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moses. Verse 7, ang Panginoon ay kasama niya. Yan. Ang Panginoon ay kasama niya, saan man siya magtungo ay nagtatagumpay siya. Siya ay naghimagsik laban sa hari ng Assyria at ayaw niyang maglingkod sa kanya. Kanyang nilusob ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sa mga nasasakupan nito mula sa Muog Bantayan hanggang sa lungsod na may kuta. Nang ika-4 na taon ni Haring Hezekias na siyang ika-7 taon ni Oseas na anak ni Ela na hari ng Israel, si Shalmaneser na hari ng Assyria ay umahon laban sa Samaria at kinubkob niya iyon. At sa katapusan ng 3 taon ay kanilang sinakop iyon. Nang ika-6 na taon ni Hezekias na siyang ika-9 na taon ni Oseas na hari ng Israel, ang Samaria ay sinakop. Dinala ng hari ng Assyria ang mga Israelita sa Assyria. At iniligay sila sa Hala at sa Habor, ang ilog ng Gozan, at sa mga lungsod ng Medo, sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoong nilang Diyos. Kundi kanilang nilabag ang kanyang tipan, maging ang lahat ng iniutos ni Moses na lingkod ng Panginoon, hindi sila nakinig ni sumunod. So ang pangalawang part 2 natin ay pinagbantaan ng taga-Assyria ang Jerusalem. So nang ika-14 na taon ni Haring Hezekias na Sennacherib na hari ng Assyria ay umahon laban sa lahat ng bayang nakukutaan ng Juda at sinakop ang mga iyon. Si Hezekias na hari ng Juda ay nagsugo sa hari ng Assyria sa Lachish na nagsasabi, "Ako'y nagkamali, iwan mo ko. Anumang ipataw mo sa akin ay aking papasanin." At pinatawan ng hari ng Assyria si Hezekias na hari ng Juda ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. Ibinigay ni Hezekias sa kanya ang lahat ng pilak na natatagpuan sa bahay ng Panginoon at sa kabangyaman ng bahay ng hari. Sa panahon niyon ay inalis ni Hezekias ang ginto mula sa mga pintuan ng templo ng Panginoon at mula sa mga haligi na binalutan ni Hezekias na hari ng Juda at ibinigay ito sa hari ng Assyria. So, sinugo ng hari ng Assyria ang Tartan, ang Rabsaris at ang Rabsake na may malaking hukbo mula sa Lachish patungo kay Haring Hezekias sa Jerusalem, at sila'y umahon at nakarating sa Jerusalem. Nang sila'y makarating, sila'y pumasok at tumuyo sa tabi ng daluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan patungo sa parang na bilara. Nang matawag na nila ang hari, lumabas sa kanila si Eliakim na kanyang na anak ni Hilkias na siyang katiwala ng bahay, at si Sebna na kalihim, at si Jowa na anak ni Asaph na ang tagapagtala. At sinabi ni Rabsake sa kanila, "Sabihin nyo kay Hezekias, ganito ang sabi ng dakilang hari, ang hari ng Syria. Sa ano ninyo ibinabatay ang pagtitiwala ninyong ito? Iyong sinasabi, ngunit mga salitang walang kabuluhan lamang. So may tagapayo at sa kalakasan
sa pakikidigma. Ngayon, kanino ka magtitiwala na ikaw ay maghimagsik laban sa akin? Narito ngayon, ikay umaasa sa Ehipto sa baling tungkod na iyon na tutusok sa kamay ng sinumang taong sasandal doon. Gayon si Paraon na hari ng Ehipto sa lahat ng umaasa sa kanya. Ngunit kung inyong sasabihin sa akin, kami ay umaasa sa Panginoon, naming Diyos. Hindi ba siya yaong inalisan ni Ezekias ng matataas na dako at ng mga dambana na sinasabi sa Judea at Jerusalem, kayo'y sasamba sa dambanang ito sa Jerusalem? Halika ngayon, makipagpustahan ka sa aking Panginoon, hari ng Assyria. Bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung makakaya mong lagyan ng mga kabayo ang mga iyon. Paano mo may tataboy ang isang punong kawal mula sa pinakamahina sa mga lingkod ng aking Panginoon? Samantalang umaasa ka sa Ehipto para sa mga karwahe at mga kabayo? Bukod dito'y ako ba'y umahon na hindi ko kasama ang Panginoon laban sa lugar na ito upang ito'y wasakin? Sinabi ng Panginoon sa akin, umahon ka laban sa lupaing ito at wasakin mo ito. Nang magkagayon, sinabi ni Eliakim na anak ni Hilkias at sina Sebna at Joa sa Rabsake, hinihiling ko sa iyo na magsalita ka sa iyong mga lingkod sa wikang Aramaiko, sapagkat naintindihan namin iyon. Huwag kang magsalita sa amin ng wika ng Juda sa mga pandinig ng taong bayan na nasa pader. Ngunit sinabi ng Rabsake sa kanila, sinugo ba ako ng aking Panginoong upang sabihin ng mga salitang ito sa iyong Panginoon at sa inyo, at hindi sa mga lalaking nakaupo sa pader na nakatadhanang kasama ninyo na sa pagpapatuloy, kumain ng kanilang sariling dumi at uminom ng kanilang sariling ihi. Pagkatapos ay tumayo ang Rabsake at sumigaw ng malakas sa wikang Juda, pakinggan ninyo ang salita ng dakilang hari, ang hari ng Assyria. Ganito ang sinabi ng hari, huwag kayong padaya kay Ezekias sapagkat kayo'y hindi niya maililigtas sa aking mga kamay. Huwag ninyong hayaang pagtiwalain kayo ni Ezekias sa Panginoon sa pagsasabing tiyak na ililigtas tayo ng Panginoon at ang lungsod na ito ay hindi ibibigay sa kamay ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig kay Hezekias sapagkat ganito ang sabi ng hari ng Assyria, makipagpayapaan kayo sa akin at lumabas kayo sa akin. At ang bawat isa sa inyo ay kakain mula sa kanyang sariling puno ng ubas at ang bawat isa mula sa kanyang sariling puno ng igos. At ang bawat isa sa inyo ay iinom ng tubig sa kanyang sariling balon. Hanggang sa ako'y dumating at dalhin ko kayo sa isang lupain gaya ng inyong sariling lupain. Isang lupain ng trigo at alak, isang lupain ng tinapay at ng mga ubasan, isang lupain ng langis na olibo at ng pulot, upang kayo'y mabuhay at hindi mamatay. At huwag kayong makinig kay Hezekias kapag kayo'y ililigaw niya sa pagsasabing ililigtas tayo ng Panginoon. Meron na bang sino man sa mga Diyos ng mga bansa na nakapagligtas ng lupain niya sa kamay ng hari ng Assyria? Nasaan ang mga Diyos ng Hamat at Arpad? Nasaan ang mga Diyos ng Sepharvaim, Hena at Iva? Nailigtas ba nila ang Samaria sa aking mga kamay? Sino sa lahat ng mga Diyos ng mga lupain ang nakapagligtas ng kanilang lupain sa aking mga kamay? Na ano pat ililigtas ng Panginoon ng Jerusalem sa aking mga kamay? Ngunit ang bayan ay tahimik at hindi siya sinagot ng kahit isang salita.
sapagkat ang utos ng hari ay huwag ninyong siyang sagutin. Nang magkagayon si Eliakim na anak ni Hilkias, na katiwala ng sambahayan ni Sebna na kalihim, at si Joa na anak ni Asaph, ang tagapagtala, ay pumunta kay Hezekias na punit ang kanilang suot at sinabi sa kanya ang mga salita ng Rabsake. So may kita natin dito mga kapatid na talagang tunay na ang ating Panginoong Diyos ay napaka buti. Ngunit kung ikaw ay talagang hindi susunod sa kanya pong kalooban, talagang merong hindi magandang mangyayari sa atin pong mga buhay. At may kita natin na ito po ay patungkol sa pamumuno ni Hezekiah na sabihin natin isa sa mga pinakatapat na hari ng Juda. At may kita natin, ito pong mga lesson na makikita po natin dito sa ating pong pag-aaral na ang tunay po na leader, no, yung mga leader po, especially sa ating po mga church, ay katulad po ni King Hezekiah, ay inaalis niya po yung mga maling pagsamba. Ano po, makikita nga natin dito sa ginawa po ni Hezekiah sa 2 Kings chapter 18 verse 4, no, pinabagsak ni Hezekiah ang mga mataas na dako, sinira ang mga Diyos-Diyosan, at dinurog ang tansong ahas na ginawa ni Moses dahil sinasamba ito ng mga tao. At makikita rin natin na yung sa verse 5, yung tagumpay po natin, no, in application sa ating pong current situation ngayon, yung tagumpay po mga kapatid ay patuloy po na nanggagaling po, no, sa pagtitiwala sa Diyos. Yan. At another thing, makikita rin po natin dito po sa ating pong pag-aaral na ang pagsunod po sa Diyos ay ito po yung nagbibigay ng pagpapala. Kung titingnan po natin sa nangyari po sa verse 6 to 7, na si Hezekiah po ay kumapit sa Panginoon at sumunod po sa kanyang mga utos. Pinagpala siya ng Diyos sa lahat ng kanya pong ginawa. So makikita natin na yung pagsunod talaga ay may blessing po yan. So pero hindi naman ibig sabihin na susunod tayo para pagpalain. But the Lord wants us to follow. It is because tayo po ay may takot sa Kanya at tayo po ay ginagalang ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng oras ng ating pong buhay. At another thing, makikita po natin dito na yung dumating po yung Assyrian Empire na sa pamumuno po ni Sennacherib, ay pinapakita dito na dapat tayo mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, katulad po sa nangyari dito sa bayan ng Israel, ay tunay nga na dapat po hindi tayo matakot sa pananakot ng kaaway, especially sa panahon po natin ngayon. Mas sinabi, ay huwag umalis na kayo sa Adventist, ay ipe-persecute kayo balang araw diyan. So isa yon sa mga way ng pananakot, o isa din sa mga halimbawa kung tayo po ay mga baguhan, kung meron po tayong mga bagong member, i-encourage po natin sila na wag tayong matakot, especially sa mga pananakot po ng kaaway. So makikita natin, another thing dito, na yung kaaway sinusubukang sirain, no, yung ating pananampalataya. Na kung titingnan po natin sa nangyari po dito po sa bayan ng Juda, na sinabi ng tagapagsalita ng Assyria na huwag tayong magtiwala sa Panginoon, di ba? Tingnan niyo po yung sinasabi niya dito. Dahil wala raw ibang bansa na nailigtas ang kanilang Diyos. So ito po yung isa sa mga deception ng kaaway na huwag ka na magtiwala sa Diyos. Hindi ka naman yan pinapansin. Tignan mo nga, puro problema yung ibinibigay sa iyo. So it's one of the deception ng kaaway na talaga sinisira yung ating pananampalataya. Kaya kung ilan sa atin, hindi na po tayo sumisimba, or yung mga bagong binyagan natin na hindi na po tumutuloy sa ating pong church. At another thing, makikita po natin dito na sometimes ay katahimikan po minsan ang pinakamagandang sagot. So titignan natin ito sa ni Hezekiah, ang mga tao na huwag sumagot sa panlalait ng Assyria. So tayo mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, sometimes hindi po tayo always sasagot sa mga paninira. Sometimes ang pinakamagandang sagot ay tumahimik po tayo. Dahil hindi lahat ng akusasyon ay kailangang sagutin. Hindi kailangan
lahat ng tanong kailangan ng sagutin. So minsan yung katahimikan at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos ang pinakamatalinong sagot. So yun po yung isa po sa nakita ko po mga kapatid na lesson po dito habang binabasa ko po yung ating pong pag-aaral ng kanya pong salita. So sa ngayon po ay bago po natin basahin ang ating pong mga comment po at mga reflection ng iba po nating mga kapatid, naniya ko po si Pastor JL Aguarin, si Pastor Aguarin at si Pastor Albores na siyang magbibigay po ng reflection sa ating pong napag-aralan ngayon sa 2 Kings chapter 18. Sige po, Pastor Aguarin. Yeah, God first morning, Pastor Jerome. God first morning po dito sa ating pong mga kasama na sa Zoom at ganoon din nanonood po sa YouTube at Facebook. Nakita ko dito yung may kinalaman sa leadership na kung saan itong hari na ito ay pinagkatiwala ng Diyos upang maghari. Same time, bilang leader ng iglesia, ano ang reforma na gagawin niya sapagkat talamak ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nakita ko dito ay tatlo, no? Bilang leader, ang pagre-reforma. Pangalawa, yung pagpapahayag ng karakter ng Diyos sa kanyang buhay. Pangatlo, yung anong reaction na pwedeng gawin niya kapag nandoon ang mga hamon na mga bagay na kakasira sa kanyang leadership. Sa verse 3, tunay nga ho na hinayag na he did what is right in the eyes of the Lord, just as Father done. Nahulugan, pinapakita na bilang leader ay ang pagreforma na sisirain niya lahat ng mga Diyos-Diyosan na meron na nasasakupan na sa kanyang kaharian. Meron akong nais na idiin dito na bilang leader sa iglesia, bilang pastor, ay ano ang reforma na una na gagawin sa loob ng tahanan. Kasi sa ating tahanan ay may pumapasok na tinatawag na digital devotion. Itong digital devotion na ito, yung every morning, mapapansin natin, no, pagkising ng umaga, ito yung isang modernong idolo na nagagawa. Bawat mga kapamilya na paggising, mag-a-alarm ang cellphone, automatic. Ang ating mga kamay ay nag-scroll na. Kaya ito yung tinatawag na digital devotion na kung saan ay nakakakuha ng oras upang mag-impluwensya ang cellphone. Hindi na nakakabasa na ng Biblia, kakalimutan ng panalangin. Ito yung bagay na nagiging kaugalian sa loob ng tahanan. Bilang leader, bilang ama ng tahanan, ano ang reforma na gagawin? Salamat sa Panginoon ng ganitong format. Pagising ng umaga, 4 o'clock, lahat tayo itututok sa ganito pong mga aktibidades na mauna ang ating Panginoon. Ito ay isang reforma. Itong ginawa na din ni Haring Hezekiah na nung pasimula siyang hari ay lahat ay sinira niya itong mga bagay na ito. Tumutok sa ating Panginoon. Pangalawa, yung tinatawag na demonic altar. Itong altar na ito sa tahanan na kung saan ay pinapasok ng kaaway na nakakaubos ng oras pagdating sa bahay, pagod, kaysa magmuni-muni sa mga salita ng Panginoon. Ang nagiging altar ay yung mahabang oras na kung saan ay nanunood sa gadget, nanunood sa TV, sa sala. Ito ang malaking pag-ubos ng oras
upang ilayo ang ating sambahayan. Kaya bilang leader ng tahanan, ito ang dapat karoon ng pagreforma sa ating tahanan. Kaya si King Hezekiah, ito ang unang-unang nerap niya. Tinanggal niya lahat ito. Sa ating tahanan, ito rin ang dapat rin mawala. Sa ating iglesia at sa ating rin po nasasakupan. Pangalawa, nakita ko rin ho dito ay sa verse 4 na kung saan si King Hezekiah bilang leader ay lagi niyang pinagkakatiwalaan ng Panginoon. At inintroduce dito sa pinakababa, no? Walang naging gaya niya sa lahat ng hari ng Uda na nanguna, na naging tapat at banal sa harapan ng Panginoon. Makikita nyo sa First King and Second King, yung salitang walang sino man o walang kagaya niya ay nabanggit kay King Solomon at nabanggit din kay King Hosea. Itong dalawang hari na ito na binanggit ay naging tapat, lumakad sila sa harap ng Panginoon na matuwid. Kaya pinapakita dito na bilang leader ay tayo ay magtitiwala, tayo lalakad na ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pagreforma ay napakahalaga. Number 2 ay yung papakita ng karakter ng ating Panginoon na darating ang panahon, ang sabi ay tumatatak sa mga sasakupan na walang ibang o walang katulad na itong nag-lead sa atin na kanyang karakter ay nahayag ang karakter ng ating Panginoon. Ito yung sumasalamin ang katahingan ng Diyos sa kanyang buhay. Pinakalas, ang nakita ko rin dito na isang malaking hamon sa leadership ni King Hezekiah, itong si Ramsaces. Kasi sa verse 23, may hamon na pasasalita, mayroong mapangnusok na salita na sinabi niya sa hari na ang sabi niya, ibibigyan kita ng 2,000 na kabayo. Ikaw hari ay maghanap ka ng sapat na mga ngabayo. No? Ito isang panunuya, isang mapamusok na salita na makikita mo talaga na mahihirapan talaga ang hari na makakuha ng mga ngabayo ng 2,000. Pero ang kagandahan dito na pinapakita bilang hari, isang hari na nagtitiwala sa Panginoon, siya ay nanindigan na sa panig niya ang Diyos. Kaya tulad ng nabanggit na sa panalitas dito sa verse 22, ngunit kung sa inyo sabihin sa akin, kami ay tumitiwala sa Panginoon namin Diyos. Ito ang naging karakter ng hari na ito. Kaya bilang leader din sa iglesia, bilang leader din sa tahanan, ang napakahalaga nakita ko dito yung pagrereforma sa tahanan. Pangalawa, yung pagpapakita ng karakter ng Panginoon Kristo sa buhay. Number 3, yung mga hamon na hinaharap. Kaya ang pagtitiwala sa Panginoon ay napakahalaga bilang maglalakbay na leader na the more na nagtitiwala tayo sa Panginoon, the more na binibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, the more naman na tayo pinagkakaluban ng Panginoon, ang pinaka-the best na kasagutan sa ating buhay upang manugumpay. Siya ang nawawalhati, siya ang nadadakila, lalo higit na sa ating pamumuhay. Siya ang nahayag sa atin araw-araw. Ito po nakita ko lang ho sa ating nabasa sa umagang ito na reflection. Uulitin ko po, may kinalaman sa leadership. Number 1, yung pagrereforma. Number 2, ang character. And number 3, yung hamon na darating bilang leader ng iglesia o leader ng bilang pinagkatiwala ng Panginoon sa tahanan.
nawa ay makitaan tayo, makita rin sa akin karakter ng Panginoon at lagi nagtitiwala sa ating Panginoon Kristo. Ilan po ang aking reflection sa umaga ito. Maraming salamat po, Pastor Aguarin, sa inyo pong napakagandang reflection sa umagang ito. So, ngayon po ay tiyatawagan ko po si Pastor Albores sa pagkakataon po na ay pagkaloob ang inyo pong reflection sa 2 Kings chapter 18. Pastor Albores. Ayan. Happy God First Morning everyone. Napakaganda po yung atin pong Bible reading ngayong umaga kasi talagang tayong mga leader ay nakaka-relate po dito si King Hezekiah, although nasa kahuli-hulihan ng kanyang buhay ay medyo bumagsak siya, pero sa haba ng kanyang pamumuno doon ko nakikita na magaling na leader po si Hezekiah. Dahil siguro sabihin natin nasa 80% ng kanyang buhay bilang leader ay ginawa niya ang matuwid or ginawa niya ang kung ano yung dapat bilang isang leader sa harapan ng Panginoon. Totoo na si Hezekiah ay siguro makikita natin dito na isang personality na bilang proactive na leader. Hindi niya hinahayaan na merong mali na nangyayari sa kanyang pamumuno, no? So nakita ko po dito na bilang tayo, mga leader, ay wag nating hayaan na pagka may nalaman tayong mga hindi magandang nangyayari sa loob ng iglesia, sa ating sa tahanan, ay ilapit natin ito sa Panginoon, no? At siyempre ang Panginoon magbibigay siya ng guidance kung ano ang dapat gawin dahil mismo hindi rin natin kaya itong baguhin ang atin pong mga leadership, no? Kung anong tiwala sa atin ng Panginoon, anuman ang leadership meron tayo, elder tayo, teacher tayo, pastor tayo o anuman ang leadership na pinanghawakan natin ngayon, ay mismo gawin natin ang tama, no? Dito sa Klaa ay may mga nakikita rin po kami mga mali, no? Bilang pastor, sa mga students, nakikita namin na talagang dapat ituwid yung mga kabataan. So, sa pamagitan din po ng fatherly approach, kasi mahirap naman din na walang love, no? Kailangan din na pakita din na may love kasi yun nga, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil takot tayo, no? Kundi dahil na-feel natin yung pagmamahal ng Panginoon. So, dito siguro sa pamumuno ni Hezekiah nakita ko na yung pagtanggal niya ng idol worship ay isa yan sa malaking legacy na ginawa ni Hezekiah. Kasi yun ang major sin, sabihin natin, sa Old Testament, yung worshiping idols, no? Pinapakita ng pangyayaring ito na kahit ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay dumadaan pa rin sa mga pagsubok at pananakot ng mga kaaway, no? Although tapat itong si Hezekiah, tapat tayo bilang lingkod ng Panginoon, hindi ibig sabihin na exempted tayo sa takot, sa anxiety, depression, anuman ang mga issues natin sa ating buhay, no? Nandun pa rin. Kaya ako may mga kakilala din ako magagaling na leader pero nagkakasakit sila, no? Inaatake sila sa high blood, no? At marami pang mga sakit na dumapo sa kanila nung sila'y nag-leader, no? Meron pa ngang may mga usap-usapan na sa aming mga pastor na pagka nag-director ka daw ay yun na, dadami ng stress mo, ay lalo na pagka-admin, no? So, ibig sabihin nun, hindi mo kaya kung ikaw lang mag-isa. Kailangan mo talaga na ang Panginoon mismo mangunguna sa iyo. But you are not excuse of this thing, no?
depression, anxiety, stress, no? Lalo na yung time na may mga time, no, na malalaking hamon sa leadership, no? Kaya mahirap po mga kapatid kapag ganon ang leadership natin na baga iniisip natin tayo lang yung magaling, no? Yung sa tuwing nagsasabi tayo, nagsasalita tayo, para bagang inaangat natin ang sarili natin, no? Kung hindi dahil sa akin, hindi man ng ganyan, no? Mga ganyang mga senaryo or mga salita na hindi magandang pakinggan kasi mukhang tayo yata yung gumagawa, hindi ang Panginoon. Kaya yan po at dapat mangyari ay manatiling matatag ang tayo bilang lingkod ng Panginoon sa kabila ng mga challenges na ito, maging sa ating ego strike, no, na sinasabi na wag nating isipin na tayo yung gumawa. Kung may mga achievements tayo, siyempre bilang leader, meron ka talagang advocacy, no? May kanya-kanya tayong leadership style, kanya-kanyang paglilingkod or ano man ang gusto mong gawin sa district na makita yung leadership mo. But again, at the end of the day, Panginoon pa rin talaga ang gumawa at nagbigay sa iyo ng wisdom, no? Kaya hindi tayo dapat magpadala sa takot at anuman ang mga sinasabi ng iba ng kaaway na pananakot, no? Bilang lingkod ng Panginoon, siyempre nandun na rin yung you cannot please everyone, no? You cannot please everybody. Sa paglilingkod, meron talagang uusbong na hindi man kaaway, kundi sabihin nating uusbong na yun yung magiging challenge sa'yo sa along the way, along your journey sa leadership. Nandun na yun, implied na yun. Ang mahalaga dyan ay maging matatag tayo kasi alam naman natin na basta ginagawa lang natin ito ayon sa kalooban ng Panginoon, no? Na ayon sa kanyang biyaya. Kapag alam natin na we are in the right track, so implied na along the way merong haharang dyan, pero ang kagandahan nun, Panginoon ay ginagawa natin ang kanyang kalooban. Kaya bago po ako magtapos, Pastor Jerome, meron po akong 3 lessons na natutunan dito sa buhay ni Hezekiah sa kanyang leadership. Una, pagtiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. So, dapat lang tayo magtiwala sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok sa ating leadership. Pangalawa, ang katapatan at kabutihan bilang pamumuno. So, laging tapat, maintain yung integrity bilang isang leader kasi nandun na yung temptation eh. Kung pagka-leader ka, grabe. Lahat sa'yo ihahain, no? Papakita sa'yo, i-offer sa'yo, pero yun pa man, laging tapat tayo at maintain po natin ang integrity sa harapan ng Panginoon. At number 3 ay panalangin bilang sandata. Ano man ang hamon, yes, magaling man tayo magsalita, talented man tayo, skillful man tayo, pero ang pinakamahalaga is manalangin muna bago gawin ang mga bagay, bago harapin ang mga hamon sa ating leadership. Yun lang po, Pastor. Maraming salamat po, Pastor Albores, sa napakaganda niyo pong reflection at amen po sa inyo po, Pastor Aguarin and Pastor Albores, sa inyo pong reflection. At nais ko pong basahin yung atin pong mga kapatid na nag-share po ng kanilang reflection sa chat box. Sabi po dito ni Brother Sunny Taluzan ng Pantok SDA. So anong ang nangyari? So naging hari ng Judah si Hezekiah at gumawa siya ng matuwid sa paningin ng Diyos. Inalis niya ang mga dambana, winasak ang mga Diyos-Diyosan at sinira ang tansong ahas ni Moses. Dahil sinamba ito ng mga tao, siya ay nagtiwala sa Diyos, kaya siya pinagpala at nagtagumpay laban sa kaaway. Nagrebelde siya sa hari ng Assyria, ngunit dumating ang hari ng Assyria at sinalakay ang Judah. Natakot si Hezekiah
at nagbigay ng pilak at ginto mula sa templo upang mapayapa ang hari ng Assyria. At sabi pa dito, bakit nangyari? Nagtiwala siya sa Diyos, pinayagan ng Diyos na nagkaroon ng reforma at pagpapala ang Juda. Ang pagdating ng Assyria ay isang pagsubok lamang kung mananatili bang magtitiwala ang hari at ang bayan sa Diyos o matatakot sila sa kapangyarihan ng tao. Ano ang dapat mangyari? Dapat manatiling tapat at magtiwala sa Kanya, hindi dapat umaasa sa kayamanan o lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos lamang. Maraming salamat po, Brother Sunny Talusa ng Pantok SDA. Sabi rin po ni ni Brother Romel Samiliano. Sabi po dito, una daw ang katapatan, ang reflection niya po ay sa katapatan sa gitna ng pagsubok na una, si Hezekiah ay nagpakita ng huwarang pananampalataya sa halip na matakot sa banta ng Assyria. Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na sa panahon ng krisis, ang pagtitiwala sa Panginoon ang pinakamabuting sandata. At sabi rin na dapat daw ay waksiin natin ang kasalanan. Na winasak ni Hezekiah ang mga matataas na dako at mga Diyos-Diyosan. At ito po ay paalala na tunay na paglingkod sa Diyos, kailangan nating alisin ang anumang bagay na sumasamba sa atin kaysa sa Kanya. At sa panghuli, sabi niya po ni Brother Romel, pananalig ay kailangan sa salita ng Diyos sa kabila ng panlilibak ni Rabsake, na natiling matatag si Hezekiah at ang kanyang kwento ay hamon sa atin na huwag makinig sa mga bulong ng pag-alinlangan, kundi maniwala sa pangako ng Diyos. Amen? So, another thing, sabi po ni Sister Vivian Tulaw ng Bulak Church dito po sa Area 5, may kita natin na patuloy ang paggawa ng kasamaan ang mga naging hari. Nagawa pa ng hari ng Assyria na takutin ng bayan ng Diyos upang mawalan sila ng tiwala sa Panginoon. Gumamit siya ng mga salita ng pananakot at panghihina ng loob. Sa panahon ngayon, may mga impluwensya rin, mga idea, pressures ng lipunan, at mga tukso ng mundo na pilit nagpapahina sa pananampalataya ng tao. Totoo po to, Sister Vivian. At another thing, nangyayari ito dahil patuloy na labanan sa pagitan ng katotohanan ng Diyos at ng panlilinlang ng kaaway. Kapag ang tao ay hindi matibay sa pananampalataya, madaling mapasok ang takot, pagdududa at maling impluensya. So may kita natin na tulad ni Haring Hezekiah, dapat manatiling matatag ang bayan ng Diyos. Kailangan alisin ang anumang bagay na pumapalit sa Diyos sa ating buhay at bumalik sa tunay na pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. So, maraming salamat po, Sister Vivian. At maraming salamat po sa mga nagbigay po ng reflection sa atin pong pag-aaral ng 2 Kings chapter 18. Imagine mga kapatid, no? Every day, isang chapter lang po yung atin pong napapag-aralan, ngunit napakadami po ng lesson na atin po makukuha. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng reflection. At ngayon po ay inaanya ko po si Sister Marisa Pascua bago po tayo dumako sa atin pong reading and reflection, magkaroon po ng prayer. Pastor, nagtaas ng kamay si Pastor Jerry. Baka may gusto siya. Si Pastor Jerry, hindi ko po kasi nakita. Sige po, Pastor Jerry. Happy God first morning. Salamat, Brother Edmond. Mga kapatid, I was impressed by the reflections of our members. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong pagtutok sa ating God first morning. At sa umagang ito ay muli natin nabuksan ang salita ng Diyos. Sa akin po, ang akin pong tinatanaw dito po sa ating binabasa ngayon ay yung pong tinatawag na threat, no? Dumarating po sa atin yung threat, kagaya po ng banta ng
ng pinakamataas na pinuno ng Assyrians na sugo o ambassador. Mayroon siyang mensahe ng nakakatakot, no? Alam niyo po yung threat pag dumarating sa atin yan, iba-iba ho ang itsura niyan. Mayroon pong threat na sakit, na ikamamatay, o threat ng problema ng demanda, threat ng pagsasara ng paaralan, threat ng pagkawala ng pera, threat ng pagtataas ng gasolina. Alam nyo, ang dami po nating threat sa ating paligid na yan ay mensahe ng pagkawala ng lakas ng loob o pagkaduwag. Ang dulot po ng threat ay para tayo ay gawing duwag, gawin tayong matakot, na yan po ay mensahe ng kaaway, mga kapatid. Sa alam natin ang kaaway ay wala siyang inintensyon kundi ang mga tao ng Diyos ay panghinain ng loob. Ayun po ang intensyon ng kaaway. Tulad po ng Rabsake o yung ni Sennacherib ng Assyria, ay ambassador po siya ng fear, no? Satan is a messenger of fear, and we are not those ambassador. We are ambassador of hope. Mga kapatid, tandaan po natin na ang lupang ito na ating ginagalawan ay kailangan po nila ng pag-asa. At ang pag-asa po ay nasa pagtitiwala lamang sa Panginoon. Tayo ay magdala ng pag-asa. Kung tayo man po ay mananalangin sa panahong ito, huwag nating ipinalangin na matapos ang krisis, mga kapatid. Kasi parang hindi tayo tumatanaw sa pag-asang mayroon, no? Yes, pwede tayo mag-pray sa panahon ng krisis na ito, yung banta ng patuloy na pagtaas ng gasolina na nagdudulot ng pagkatakot sa maraming negosyante, ating mga kapatid, o yung outside ng church ay natatakot sila, ang iba ay napakaraming pamamaraan na ginagawa para ito ay masolusyonan. Sa church naman ay nagpe-pray na tumigil na ang lahat, mga kapatid, no? Hindi ko sinasabing masamang manalangin ng pero sana manalangin tayo ng may pag-asa, no? Magdala tayo ng espiritu ng pag-asa at lakas ng loob, gaya po ng pangalan ni Hezekiah. Alam niyo ba na ang pangalan ni Hezekiah ay The Lord Strengthens? That is our hope, mga kapatid. Palalakasin tayo ng Panginoon sa panahon ng threat. Ang pinakamabigat na threat siguro sa inyo ay hindi po itong ekonomiya. Siguro yung pagpunta nyo sa doktor, kayo po ay dadiagnose ng kayo ay may cancer. O threat po yun, nakakatakot po yun. Huwag po kayong mawala ng lakas ng loob, magtiwala kayo sa Panginoon kasi ang lupang ito ay matatapos na. At magdala tayo ng pag-asa. May mensahe tayo, mga kapatid. Meron po tayong Diyos at ang Diyos na yan ay hari nating darating at tatapusin niya ang lahat ng mga panganib na ating kinakaharap. So tayo'y magtiwala, mga kapatid. Si Prophet Isaiah ay nagdala po siya ng hope kay Ahaz pa lang. Doon po sa verse 17 ay mababasa po niyo doon sa English yung pong aqueduct, yung sa Jerusalem. Doon po sa Lachish, ayun po yung tinatawag nating fortress ng lahat ng mga taong gusto mag-usap sa mga usaping pangkapayapaan. At alam niyo ba na yung pong lugar na yan ay meron pong mataas na pintuan na ang tawag po doon sa English ay aqueduct ng Jerusalem. Doon po sa chapter 7 ng Isaiah ay mababasa po natin na doon po mismo si Prophet Isaiah ay nakipag-usap kay Ahab upang siya po ay ibalik ang tiwala sa Panginoon, pero maliho ang pagpili niya. Dito ho ay napakaganda. Nakabawi po ang apo ng ninuno niyang si Ahaz na si Hezekiah. The Lord strengthens, really trusted the Lord. Siya ho ay nagtiwala sa Panginoon. Yung aqueduct na yon na minsan ay naging lugar ng kawalan ng lakas ng loob at sila ay nagiba, sila ay nawasak nung panahon ni King Ahaz, ay ito naman ang lugar din na muling itinayo ang pagtitiwala sa Panginoon. Si Hezekiah ay naging tama ang desisyon niya. Kaya, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tayo ay mga ambassador ng hope, love, peace, and bring
courage, magdala tayo ng pag-asa sa ating panahon. Isipin natin palagi na sa panahong ating kinakaharap ay meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan. Tutulungan tayo bagamat di tayo makakaraos sa krisis. Tandaan po natin na ang pag-asa natin ay nasa second coming ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang isang talata na nagsasabi sa atin sa aklat ng Timoteo, ikalawang Timoteo 1:7, mga kapatid. Ang talatang ito ay nangungusap sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng pagkatakot o kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-iibig at pagpipigil sa sarili o disiplina. Nawa, mapuno tayo ng lakas ng loob na harapin ang anumang threat o banta ng buhay sa ating kapanahunan. Pagpalain tayo ng Panginoon. God first morning. Amen. Amen. Amen, Pastor. Amen. Maraming Praise the salamat Lord. po, Praise- Pastor Jerry. Praise the Lord po sa napakaganda pong reflection bilang leader po ng ating pong komperensya. Ngayon po, time check po ay ang oras po natin is 4:51. At tayo na po ay dadako sa ating pong ikalawang part ng ating pong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ngunit bago po yun, ay inaniya ko po si Sister Marisa Pascua na tayo po ay pangunahan sa panalangin. Sister Marisa, nandyan ka po ba? Opo. Sige po. Para sa ating pong panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, tunay po ang bawat isa sa amin ay patuloy na lumalapit sa dakilang harapan. Ang mga na kami po patuloy nagpapasalamat sa buong magdamag na kami po inyong iningatan at muli po kami pumaharap sa inyo sa oras na ito at patuloy po kami nag-aaral sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa napakadakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin na patuloy niyo po kami binibigyan ng kaliwanagan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng inyong mga salita na ito po ay amin nagiging sandata sa aming paglakad dito sa buong sa kalibutan na puno ng mga pagsubok, puno ng mga kaguluhan. Patuloy po kami pinalalakas, Panginoon, sa inyong mga salita. At Panginoon, patuloy namin hinihingi sa inyo sa buong maghapon na ito, lalo sa araw ng paghanda para po sa araw ng Sabat, na kayo po ang patuloy na gumabay sa aming mga gagawin sa buong maghapon na ito. Lalo higit, Panginoon, ang inyong mga anak, ang inyong mga lingkod na inyong ginagamit na sa mga gawain dito sa sanlibutan upang sa ikatatapos ng inyong mga nais na mangyari dito sa sanlibutan. At patuloy namin hinihingi, Panginoon, ang patuloy na iyong presensya at ang inyong patnubay ang siyang bumabay sa amin sa aming pag-aaral sa God First Morning at sa buong maghapon na ito, Panginoon, hanggang sa gabi sa aming mga pag-aaral. At patuloy namin hinihingi, Panginoon, na gabayan mo po kami at ang lahat po ng mga pastor at ang lahat po ng mga lay preacher at ang lahat po na naglilingkod sa inyo, Panginoon, ay ingatan po kami sa buong maghapon na ito at sa mga susunod mga aming mapapakinggan, Panginoon, ito po ay matanim sa aming puso't isipan at ang lahat po ng inyong mga anak ay patuloy namin hinihingi na ay inyong gabay ang siyang sumamin sa maghapon na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hindi po. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo.
Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad nina Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Pastor Jason, inyo na pong pagkakataon para po sa ating pong reading and reflection ng Jesus Ways. God, first morning po sa ating lahat at ang title po ng ating pong devotional ay may pinamagatang ang kanyang pagbibigay. At ang talatang babasahin po ay matatagpuan sa Gawa 8:35. At ito po sabi, nagpasimulang magsalita sa Felipe at simula sa kasulatang ito ay pinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Ang taong sumusundo sa akin mula sa paliparan ay sa isang bansang Europeo kung saan ako'y dumating upang mangaral sa katapusan ng linggo ay taga-suporta ng aming ministeryo sa loob ng ilang taon at nag-aayos para sa espesyal na kaganapang ito. Nang tanongin ko siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa Jesus 101, sa unang pagkakataon, wala akong masabi. Sinabi niya sa akin kung paano isang araw nakikinig siya ng isang internet broadcast nang biglang naputol ang programa at lumabas ang aming programa. Nais na niyang patayin ito. Ngunit nanatili siya sa ilang segundo nang interesado sa paksa ng kasulatan at
ang nalalabing bahagi ng kwento ay kasaysayan. Hindi ko pinapaniwalaan na ito'y isang pagkakataon kung isang kaganapang providensyal. Madalas tayong makarinig ng mga ganitong testimonya tungkol sa kung paano natuklasan ng mga tao sa buong mundo ang aming media ministry. Kumbinsido ako na palaging kumikilos ang Diyos sa likod ng mga tagpo. Ang ilan ay tinatawag ang mga kaganapang ganito na mga nagkataon. Ngunit may iba akong paniniwala. Sa Gawa 8, isinalaysay ang kwento ng lalaking Ethiopiano na isang opisyal ng korte ng reyna ng mga Ethiopiano. Pumunta sa Jerusalem upang sumamba at sa daang pauwi. Nagbabasa sa kanyang karwahe mula sa propetang Isaiah. Biglang tumakbo si Felipe sa tabi ng karwahe at tinanong siya kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. Binasa niya ang Isaiah 53. Ang kabanatang ito ay tinatawag na proto-gospel dahil ito ay hula tungkol sa nagdurusang lingkod at nagpapaliwanag sa kamatayan ni Jesus para sa ating kapakanan. Kailangan ng lalaking ito ang isang tao upang ipaliwanag ang ula na ito. At si Felipe na puno ng Espiritu ay nagkaroon at handang ipangaral si Jesus sa kanya mula sa mismong kasulatan na ito. Maaring sabihin ng opisyal ng Ethiopiano na ang presensya ni Felipe ay isang nagkataon, ngunit alam natin ang mas mabuti dahil sa unang 4 na talata ng kwento, sinasabi sa atin kung paano ang kanyang kabutihan isinasaayos ng Diyos. Ang pagpapakitang ito ibinigay kay Felipe ang banal na direksyon upang tahakin ang partikular na daan at lumapit sa tiyak na karwahe. Ang Diyos ay palaging ginagabayan ang ating buhay at nais niya ang ating ganap na pagkatubos. Kung tunay mong nais na gawin ang kalooban ng Diyos, makatiyak ka na siya ay malinaw na nagbibigay ng gabay na kailangan natin mga kapatid. So ito po yung aking reflection sa ating pong binasa mga kapatid. Isang punto lang po mga kapatid ay una, ang Diyos ay aktibong kumikilos sa sinatawag po natin na pagtagpo o yung tinatawag na nagkataon mga kapatid. No? Ito po yung Diyos ang siyang gumagawa sa likod ng mga bagay na yun. At pangalawa mga kapatid ay kung nakikinig tayo sa gabay ng Diyos ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na may bahagi ng mabuting balita. Katulad po ni Felipe mga kapatid, siya po ay may desire at meron pong positibong puso sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At yun nga po mga kapatid, siya po ay ginabayan ng Espiritu ng ating Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo sa Ethiopiano pong ito mga kapatid. So yun lang po yung mixing reflection ng aking pong binasa regarding po sa ating pong devotional na may pinamagatang Jesus Wins. Maraming salamat po Pastor Jason Calage at amen for that. At nakita po natin na talagang tunay nga na napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa kanya pong mga lingkod noong panahon po nila Ellen G. White. Maraming salamat po Pastor Jason. At ngayon po dadako na po tayo sa ating pong God First video bago po magsalita ang ating po tagapagsalita na si Ma'am Winnie Manlungat. Pray muna, Pastor. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na mahabagin po sa lahat na ang tahanan ay nasa kataas-taasan ng kalangitan. Nais po namin kayong pasalamatan o dakilang Diyos at purihin sa umagang ito sa inyo pong dakilang pag-ibig na patuloy nyo pong pinagkaloob sa pamagitan ng mga mensahe na aming pong nabasa. O Panginoon, kami pong dinadalangin sa mga oras nito na patuloy ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming puso habang kami po ay handa at nakikinig
na ipangaral ang inyo pong pabalita sa mga taong interesado sa inyo pong kasulatan. Kaya Panginoon, narito po kami, kasama ko ang aking mga kapatid sa pananampalataya sa platform na ito, Panginoon. Amin pong hinihiling na patuloy ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming pong mga puso. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang biyaya na dapat sumagana tayong lahat. November 22. Offer to reading devotional. Ngunit yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo'y sumagana sa biyayang ito. 2 Corinthians 8:7. Pinayuhan ni Pablo ang iglesia sa Korinto na kung paanong sila'y umaapaw sa pananampalataya, pananalita, kaalaman, kasipagan at pag-ibig sa Kanya at sa Kanyang pangkat. Dapat din nilang tiyakin na hindi sila nagkukulang sa biyaya ng pagbibigay. Hindi natural para sa atin ang magbigay. Siguro ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa Gawa 20:35, higit na mapalad ang magbigay kaysa sa mga tumatanggap. Minsan ay may nagsabi na, hindi pa ako kailanman nakakarinig ng isang taong nagsasabi ng, pinagpala ako dahil dati ay puno ng gamit ang aking living room or sala. Pero ngayon ay kalahati na lang ang laman dahil ipinamigay ko ang mga gamit ko sa mga nangangailangan. Ngulit hindi niya na mabilang kung ilang beses na niyang narinig ang mga taong nagsasabing sila'y pinagpala dahil sa tuwing oras ng kanilang mahigpit na pangangailangan ay may darating na pagpapala sa kanilang buhay na hindi nila inaasahan. Upang magampanan natin ang utos na ipangaral ang mabuting balita saan mang dako at tulungan ang mga nangangailangan sa ating pamayanan, kailangan nating manalangin upang makamit natin ang biyaya ng pagbibigay. Hindi hinihingi ng Diyos na tumigil tayo sa mga bagay na kung saan tayo sumasagana. Sa halip, hinihiling niya na idagdag natin ang biyaya ng pagbibigay sa anumang meron tayo. Kung kayo man ay mangangaral, mga awit, mahabagin o may kakayahan sa tamamahala, tiyakin natin na kayo rin ay sumasagana sa biyayang pagbibigay. Panawagan. Habang pinaglilingkuran natin ang Diyos gamit ang mga talentong ibinigay niya, isama rin natin ang biyaya ng pagbibigay bilang bahagi ng ating paglalakbay na Kristiyano. Sapagkat sa bawat pagbibigay, pinapalawak natin ang puso at pinapalawak natin ang kaharian ng Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Thank you po, Brother Melvin. Praise the Lord. Pagbiyayang pagbibigay, hindi puro pagtanggap. Tama po. Tama. Amen. Purihin ang Panginoon. Kakanta muna si Sir Joel. Sir Joel. Ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong Council of Stewardship on Stewardship message sa pangunguna po ni Sister Winnie Mandungan. May request ako, kanta muna si Sir Joel. Kakanta daw po muna si Sir Joel. Maganda boses niyo po, Pastor. God first morning po sa ating lahat. Ang ating pong babasahin sa Councils on Stewardship sa umagang ito ay may pamagat na first the tithe, then offerings. Hayaan niyo po na basahin ko ito sa wikang Ingles. Napakaikli lang po nitong babasahin natin ngayong umagang ito. At sana po ay maintindihan po natin. This matter of giving is not left to impulse. God has given us definite instruction in regard to it.
He has specified tithes and offerings as the measure of our obligation, and He desires us to give regularly and systematically. Let each regularly examine his income, which is all a blessing from God, and set apart the tithe as a separate fund to be sacredly the Lord's. This fund should not in any case be devoted to any other use. It is to be devoted solely to support the ministry of the gospel. After the tithe is set apart, let gifts and offerings be apportioned as God hath prospered you. Yan, so napakaganda po, maikli po pero malaman po itong ating babasahin sa umagang ito. Nais ko lamang po mag-iwan ng 3 bagay na idinidiin dito po sa ating binasa. Una po, giving is guided, not impulsive. Yung po sana yung lagi nating tatandaan. God does not leave our giving to feelings or impulse. Hindi po sana nakabase yung ating pagbibigay dahil kung ano lang yung nararamdaman natin, kung feel natin ngayon magbigay, bukas hindi na, ganun lang. At hindi rin sa impulse. Di ba meron po tayo minsan tinatawag na impulse buying, yung parang magustuhan lang ba? Hindi po pala dapat gano'n ang paraan ng ating pagbibigay. He provides clear instruction through tithes and offerings. Malinaw po yan sa Bible, teaching us to give regularly and systematically. So every time po na tayo ay may tinatanggap, there is an increase. Dapat meron din po tayong ibinabalik para sa ating Panginoon. And makikita po natin, alam naman po natin lahat na yung tithe natin ay 10% ng ating income. And this reminds us that giving is an act of obedience and faith and not just based on our emotions. So yung po sana yung ating matandaan lagi na sa pamamagitan po nitong pagbibigay natin na to, pagbabalik natin ng 10 bahagi at mga handog, ipinapakita po natin ang pagsunod natin sa ating Panginoon at dito rin po nakikita yung lalim ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Pangalawa po, the tithe belongs to God. The tithe is set apart as a sacred fund for the Lord, specifically to support the ministry of the gospel. So dito po ginagamit ang ating mga ikapo. Hindi po siya pwedeng gamitin sa ibang bagay. It is not meant for other purposes. Returning the tithe is acknowledging that everything we have is a blessing from God. Ayan, kaya nga po sa ating mga evangelism, it is a form of ministry of the gospel. Dito po ginagamit ang ating mga ikapo. At kaya nga po, hindi rin po natin ginagamit ang ating mga tithe sa pagpapatayo ng ating mga church building. At ang pangatlo po, offerings express gratitude. After setting aside the tithe, we give back our offerings also as God has prospered us. Offerings reflect our gratitude and generosity, showing our willingness to partner with God in His work. So, gaano po ba tayo pinagpapala ng ating Panginoon sa araw-araw? Dito po makikita kung gaano tayo nag-uumapaw yung pasasalamat natin sa ating Panginoon sa pagbibigay po natin ng ating mga handog, nitong ating mga offering. I'm sure lahat po tayo sa araw-araw, bagamat may dinaranas po tayong mga suliranin, andyan pa rin yung biyaya at pagpapala ng Panginoon na ating nararanasan. Kaya ano po ang dahilan natin para ipagkait ang para sa Panginoon, di po ba? At dito po makikita rin, it's a test of our faith, mga kapatid. Kumisa nga isang magandang paalala po dito, di ba yung babaeng balo sa Bible? Kahit gaano kaliit yan, ibalik pa rin po natin sa Panginoon. At kung isa rin po sana gusto ko ring maibanggit dito, yung ating pong mga tithe and offering envelope.
let us also use it wisely, mga kapatid. Kasi isang paraan din po ito na makikita tayo na mabuting katiwala. Let's not use it just one time. Kaya po maraming linya yung ating tithe and offering envelope. Gamitin natin to, kumbaga i-recycle natin hanggang sa mapuno po natin yung buong sobre na yon, upang sa gayon wala po tayong sobre na nasasayang sa ating mga churches. Kaya nga po sana itong 3 punto na ito ng ating binasa ngayong umagang ito ay ating matandaan. Giving is guided, not impulsive. Pangalawa po, the tithe belongs to God. At pangatlo po, offerings express our gratitude to God. Kaya nga po, faithful giving is a reminder that we are all stewards. Lahat po tayo, wala tayong pag-aari sa mundong ito. We are stewards and not owners. When we return our tithe and give back our offerings, we declare our trust in our God as our provider. Siya po pinagmumulan ng lahat. Ano po dapat nating ikatakot? Diba lagi nga pong ako growing up, lagi pinapaalala sa akin, God will provide. Pag may dumadating na medyo kakulangan, mga pagsubok, God will provide. God will make a way. Ask yourself this morning, mga kapatid. Let's ask ourselves this morning, am I honoring God with my resources in a regular and intentional way? Nawa po mga kapatid, ang sagot nating lahat ay yes. Yes. Lamang po, God first morning muli sa ating lahat, and happy preparation day. Yeah. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sis Queenie, sa inyo pong napakagandang mensahe mula po sa sulat ni Ellen G. White. Meron po bang mga reflection, mga kapatid, na nais pong magbahagi sa ating pong nabasa ng ating pong tagapagsalita? Anyone? Sige po, Sir Jerry. Sir Jerome, doon natin nakita doon sa napakaigsing quote na yon sa section ng ating pinag-aaralan na ang sistema ng Biblia at ng Spirit of Prophecy na ating binasa ngayon ay magkasundo sila, mga kapatid. Yung pong sistema ng Biblia sa giving ng tithes, yung pagbabalik ng tithes at giving ng offerings ay systematic and regular. Yun po yung madalas natin naririnig, mga kapatid. Yan ho ay regular kasi ang sabi po doon sa binasa natin kanina ay kapag tayo ay pinagpapala ng Diyos, regular din tayo inaasahang magbibigay ng offering. Systematic kasi yun ay base sa porsyento. So yung tithe system, offering system is the same system. Kung paanong percentage ang tithe, percentage din dapat ang offering. Para ang sabi po ni Ma'am Winnie, dinigyan po niya ng diin, sinabi po kasi doon sa reading, ay hindi po nakabase sa emosyon. Tandaan po natin yon kasi yung emosyon ho ay pabago-bago, pero yung principle ay hindi po yan nagbabago. Kaya kapag kayo po ay nag-offering na impulsive, madalas na tayo po ay nabibigo na ituloy yung atin pong commitment kasi nakabase nga po sa emosyon. Minsan, nakabase tayo sa ganda ng salita. Pag maganda ang salita, maganda ang pagbibigay. Kapag hindi maganda ang pakikitungo sa elder at ang elder na nagpo-promote, naapektuhan ang ating pagbibigay. Pagkakasundo, lumalaki ang pagbibigay. So hindi kailangan ay systematic, planado. Mga kapatid, planado. Kaya si Ma'am Winnie ay diniin po niya yung paggamit ng sobre. Totoo po yun, mga kapatid. Kung talagang systematic at regular naman po tayong nagbibigay, edi sa bahay pa lang ho, nakagayak na yung atin pong mga ibibigay kasi yan ho ay day to day, araw-araw nating pakikipagtipan sa Diyos. Kaya araw-araw tayong nagre-renew ng ating mga commitment. At yun ay ating ina-affirm, pinagtitibay araw-araw sa pagtitiwalang ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng kailangan nating pagpapalang
sasapat sa ating pangailangan sa ating buhay sa araw-araw. Kaya nga mga kapatid, ay yung sistema na ni-raise po ni Ma'am Winnie, realistic po yun. Kaya ang gagawin po natin bilang mga tapat na katiwala ay 2 sobre lang ho muna. Pagka tayo regular church attendees, no? Regular church attendees, member kayo ng church, 2 lang po sa isang buwan ang atin pong hawak na sobre. Ang isa ho ay ihuhulog sa panahon ng worship. Yung isa ho ay nasa inyo. Tapos iuwi nyo po yung isa na yon, maiiwan po yung inyong ginamit na sobre. Lalagyan po natin yun ng laman sa ating bahay kasi planned giving nga po, purposeful giving. Okay, yung pinanukalang pagbibigay. At wala na hong magbabago doon kasi pag dinala na po natin sa church yun, hindi na ho yun maapektuhan ng promotion, hindi na ho yun maapektuhan ng ano yun, Brother Jerome, ng mga appeal, hindi na yun maapektuhan ng kahit ano mga sitwasyon na makakaapekto sa emosyon natin mga kapatid. Kaya pag nakalagay na doon yun, hindi na yun mababawasan, hindi na yun madadagdagan kasi nakakumit na po yun. Naintindihan na natin. Pag dinala po natin yun sa church, kukunin po natin yung ginamit natin noong nakaraang Sabado para iuwi naman po natin, maiiwan naman po yung isa doon sa church. So, all in all, mga kapatid, sa loob ng at least buwan-buwan, meron lang po tayong 2 sobre hanggang sa ma-fill up natin yung sobre na yon. Yun po ang magiging track ninyo para pasalamatan ng Diyos. Kanina, no, sabi Brother Melvin nung ating video, sabi ganon, kailan pa tayo nagpasalamat sa Diyos? Panginoon, salamat sa pagpapala kasi ako ay nagbigay. You know? Hindi yung palaging tumatanggap lang. No? Panginoon, dati po ay ganito lang aking binibigay. Salamat Panginoon, ako po yung nakapagbigay uli. At konti na lang po yung aking mga sapatos, konti na lang yung damit. Kasi natuto na tayong mag-count ng blessing at matutong magbigay. So regularly and systematically, mga kapatid. God bless you and God first morning. Amen. 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 Amen po. Maraming salamat po, Pastor Jerry, sa inyo pong napakagandang reflection sa ating pong nabasa sa Council on Stewardship. So meron pa po ba mga kapatid na magbibigay ng inyo pong reflection? Sir Jerome, good morning po. Sige po, Brother Romel. Napakaganda po ng binanggit po ng ating mahal na Pangulo. Tunay po yun mga kapatid na dapat nga ay talagang maging daluyan tayo ng pagpapala. Tulad po na napanood natin sa video, bless na bless ako doon sa pinapalabas ni Brother Melvin palagi. Kaya mga kapatid, actually hinihimok tayo mga kapatid ng Panginoon na maging sangkot sa kanyang gawain. Kaya dito mga kapatid, yung nakita ko dito, ang pagbibigay ng ikapu at handog ay hindi pagkawala ng pera, kundi isang pamumuhunan sa kaharian ng Diyos. Ipinapakita nito na inuuna natin ang Diyos sa ating pananalapi. Ang pagbibigay ay pagsamba o giving is worship. Kapag ibinibigay natin ang una, ang pinakamahusay, pinapatunayan natin na ang Diyos ang sentro ng ating buhay, hindi ang salapi. Nakita nyo mga kapatid, na totoo yan mga kapatid, na kapag inuna talaga natin ang ikapo, kaya ako mga kapatid, hindi man ako perfect mula nung tinanggap ko si Jesus sa aking buhay, pero lagi po akong pinalalahanan ng banal na Espiritu na kapag nagbigay ako sa Panginoon, dapat yung pinakabagong pera at ang pinaka-the best sa aking pakiramdam, yan dapat ang ilagay ko sa sobre. Yun yung akin pong laging nilalagay sa aking sarili. Kasi po ang iniisip ko mga kapatid, hindi lang yung pagbigay, kundi gusto ko sabihin sa Panginoon, Panginoon, ito yung pagmamahal mo sa akin. Kaya ito'y sinukli ko rin sa iyo, yung akin pong pagmamahal sa pamagitan ng pagtatapat. Kasi po pag sinabing pagtatapat, hindi lang mga kapatid isa ang saklaw, kundi marami. Pagkatapat sa sarili, sa lahat ng mayroon ka, at sa pagpapala. Kasi ang sabi dito mga kapatid, kapag inuna natin ang Diyos
sa lahat nating mga kinikita, ang sabi niya talaga, ito ay isang patunay na ating pagsamba o worship. At ang sabi niya pa, ito ay pinakauna at pinakahusay na pinapatunayan natin sa Diyos na ang sentro ng ating buhay. Kaya po mga kapatid, lagi ko po itong nilalagay sa aking buhay kahit ako ay hindi perfect. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na magawa ko ito. Lalo na nung ginagawa po natin ito araw-araw sa mga pinapalabas natin mga kapatid. Talagang ito ay naitanim kung sa sa malalim na Tagalog sa imbuturan ng aking puso. Alam mo, may sa imbuturan ng aking puso. Yun yung mahirap i-explain sa Tagalog, pero yun yung laman ng aking puso mga kapatid. Kasi po bakit? Ito yung tunay na nararamdaman natin yung totoong pagpapala ng Diyos. Kaya sinasabi ko lagi sa aking asawa, sa mga aking mga anak, nasabi ko, pag inuna natin ang Panginoon, wala man tayong yaman na totoo na pera, pero mayaman naman tayo sa pananampalataya, may blessing talagang darating sa atin na higit pa sa ating inaakala. Kaya yun talaga yung aking mga kapatid na lagi kong pakiramdam yun. Kaya sabi ko sa aking mga anak-anak, lagi kayong magbigay. Lagi ko po yun sinasabi, kaya isishare ko po sa inyo. Nakaraang araw, mayroong event po sa school ng Angeles. Yung aking panganay, yung aking bunso, nag-join sila doon. At purihin ng mga kapatid, ang Panginoon mga kapatid, dahil pinamemorize sila ng 10 Commandments ng teacher. At totoo mga kapatid, na ang aking panganay ay talagang memorize niya yan, yung 10 Commandments. Ay di po sa tuwa siguro po ng guro. Binigyan siya ng award. Binigyan siya ng 200 pesos. Siya di tuwang-tuwa ang bata. Kaya mga kapatid, ang sabi niya sa akin at sa kanyang ina, Mami, magbibigay ako ng ikapo at handog. Alam niyo yun mga kapatid, kaya doon ako na-touch. So sinabi niya sa amin bilang magulang, na sa murang edad ng batang iyan, naiyak ako mga kapatid, sa murang edad ng bata, naisip niya mga kapatid na unahin yung Diyos sa buhay niya. Naisip niyang ibigay sa Panginoon yung anumang sakat. Kaya ako, kapatid, tuwang-tuwa ako sa aking mga anak na tinuruan ako ng Diyos na magsabi sa kanila ng ganito ang kanyang ina, na unahin palagi ang Diyos. Ibigay ang sa Diyos at tunay na pagpapalain tayo ng Diyos mga kapatid. Kaya po ito'y hamon sa atin mga kapatid lahat. Kaya ang Diyos mga kapatid hindi bulag, hindi bingi kung anong mayroon sa atin at nakikita niya mga kapatid ang ating buhay. Kaya nga sabi ng Diyos, bilang ko ang inyong mga buhok. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay kasama natin palagi. Kaya nakahanda ang kaharian ng Diyos para sa atin sa lahat na nagtatapat sa Kanya mga kapatid. Kaya nawa, pagtapat tayo, madatnan tayo ng Diyos kasi alam ko po napakalapit ng dumating. Nakikita tayo dito sa Zoom, pero ang gusto ko mga kapatid, tayong lahat narito kasama ng ating mga kapatid sa buong mundo, magkita tayo doon sa kaharian ng Diyos na hinandaan niya magpakailanman. Amen po at happy God first morning. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyo po, Brother Romel, sa inyo pong naibahagi na napakaganda po at madamdamin na reflection po sa atin pong napakinggan sa Council on Stewardship. At sabi po ni Jirel Abayabay Samiliano, ang lahat ng mga bagay, maging ang ating buhay, ay sa Panginoon. Kaya huwag po nating pag-alinlanganan ang pagbibigay ng ating mga ikapu at mga handog sapagkat siya rin ang magpupuno ng ating sisidlan ng sikaik, liglig at umaapaw. Amen? At amen po mga kapatid sa lahat po ng mga nagbigay po ng reflection.
sa atin pong napakinggan at salamat po rin po natin ang ating Panginoong Diyos sa mga mensahe na ating pong napakinggan sa umagang ito na talagang siksik, liglig at umaapaw mga kapatid. At ngayon po ay inaaniyahan ko na po ang bawat isa na tayo po ay dadako na po sa atin pong Acts Prayer. At pangungunahan po tayo sa adoration ni Sister Marilyn Simafranca at ngayon po sa confession si Pastor Seth Pablo. Sa Thanksgiving ay si Pastor Salm Tautau at ngayon din po sa supplication si Pastor Jomer Clerigo. Ngayon po, bago po sila magpasimula, tayo po ay dadako sa maikli na silent prayer, then magpe-pray na po ang ating pong Acts Prayer. Pastor Jemar? Sige po, Pastor Jerry. Pastor Jerome, verify muna natin baka yung mga tao ay wala, mamaya ay maghihintayan tayo. Paki-verify nga natin yung mga tao, kindly. Andiyan ba kayo mga kapatid, yung mga tinawag na pangalan? Yes po. Okay, ready. Si Ate Marlene, sino pa po yung isa? Pastor Jerome? Si Pastor Seth Pablo po. Pastor Seth, nandiyan ka? Confirm, please. Hello? Hello po. Ayan, okay. Si Pastor Seth. Sino pa isa? Si Pastor Tautau po. Pastor Tautau, nandyan ka, Pastor? Wala. Nakita mo? So, wala siya. Sino yung susunod? Si Clerigo. Okay. Pastor Jerome, yung wala, i-cover mo na kagad, ha? Ikaw na mag-cover. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Pwede po ako, Pastor, sa umalit. Yes, Pastor Benji. Anong gusto mo, Pastor Benji, na part? O ano pong ibigay, Pastor? Okay. So, sa'yo na yung supplication siguro, Pastor. Sa Thanksgiving po, Pastor. Sa Thanksgiving. Thanksgiving yung sa'yo, Pastor Jerome. Okay. Thank you. Okay po. Dakilang Diyos na namin sa langit. Ngayon pong umagang ito, kami po lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalipasang pinatalaga sa amin. Dakila po kayo at kayo lamang po ang aming great provider, ang great counselor and advisor, our guider, to guide us in our daily activities. Pastor Seth. Baka may signal po. Saluhin ko na po. Ayun. Dakilang Diyos, ngayon pong magang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, sa lahat ng biyaya na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. At sa umagang ito, kayo po ang aming great provider, ang counselor
at ang magbibigay sa amin ang lahat ng katalinuhan sa aming mga desisyong gagawin sa araw na ito. Amen. Sa oras na ito, Panginoon, ay humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming po mga pagkukulang at pagkakasala na minsan ay hindi lamang po sa pagkakasala, kundi minsan po ay pagkakaroon po ng pag-aalinlangan sa aming puso, na minsan ay nadadaya po kami ng kaaway at nagkakaroon kami ng takot sa aming puso at isipan na amin pong haharapin ng mga pagsubok sa mundong ito. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu na patuloy na maging matapang sa amin pong paglakad sa mundong ito at na may pagtitiwala po sa inyo pong harapan. Pastor Benji. Hello, mic test. Okay. Pakilat ng pagpalang Diyos, sa oras po ito kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong patuloy na pagpapala, pag-iingat na ginagawa ko sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, muli kami dumadalangin sa inyo, papakumbaba, at hinihiling po na inyo po nawang tinggan ang aming dalangin, hindi po dahil sa aming karapatan, kundi po alang-alang po sa aming pong Panginoong Jesus. Sa oras na ito ay tiyataas po namin sa inyo si Pastor Jerome Esquero, Sister Marisa Pascua, Pastor Dihel Aguarin, Pastor Joseph Albores, Pastor Jason Calage, Sister Winnie Madlungat. Sila po, Panginoon, ay tiyataas namin sa inyo na inyo po nawa silang patuloy na gabayan, bigyan ng malulusog ng mga pag-iisip, ng mga katawan, patuloy na bigyan ng kasisigasig ng mga pagkilos, Panginoon, at yun din mga inspirasyon. Pagpalain ho ang kanilang tahanan, pagpalain ho ang gawa ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga pinangungunahan, Panginoon. Nawa ay patuloy silang gawing pagpapala sa kanilang mga paglilingkod. Patuloy ho namin diadalangin, Panginoon, ang amin hong daily spiritual empowerment, God First Morning at Missional Evening. Maging patuloy po itong kasangkapan, Panginoon, upang kami po ay lalong mapalapit sa inyo at patuloy na maihanda ho sa paglilingkod. Pagpalain ho ang mga pangunguna, aming mga kapatiran, ang aming mga opisina, ng mga volunteers, Panginoon, upang ito ay magpatuloy sa araw-araw. Nidalangin ho namin ang Diliman 1 Church Discipleship Plan 2026 na po, Panginoon, na ito ay inyong pagpalain, pangunahan, Panginoon, upang sila po ay patuloy na lumaguho sa pagiging disipulo. Pinapanalangin ho namin ang kagalingan kay Marcos Espiritu at sa iba pang mga members na mayroon hong mga karamdaman. Sila ho ibigyan niyo ng mabuting mga kalusugan at kaginawaan, Panginoon. Sila makapaglingkod ho sa inyo. Diadalangin din ho namin ang Vacation Bible Experience ngayong April 2026. Maging kasangkapan ho nawa ito upang marami ho mga kabataan ang mas mapalapit ho sa inyo. Pagpalain ho ang mga teachers na mangunguna ho at kapatiran na tutulong upang ito ay maisagawa ng may magandang karanasan. Dalangin ho namin si Kevin Mangirin na ngayon ho ay under coma sa Saudi Arabia. Tulungan ho siya, Panginoon, sa kanyang sitwasyon na ito. Tanging kayo lamang po ang bibigay ng kapayapaan ng kanyang puso at isipan. Ano man ho ang kanyang pong lalagayan. Ngayon din, tulungan ho ang kanyang tahanan, kanyang pamilya sa mga panahon ito. Panginoon, dinadalangin ho namin si Mark Balino na nagkakaroon ho ng anxiety, depression. Tulungan niyo ho siya na ang inyo pong presensya, ang inyo pong tulong ay sagana tumaapaw sa panahon ng kanya kong pangangailangan. Dinadalangin ho namin ang mga delegates para sa youth camp meeting sa Klaa sa April 2 to 5
Nawa ho, marami ho ang maka-attend at kayo din ay wala pong maging aberya at sila po, Panginoon, ay inyong pagpalain. At kayo din po sa mga pagkakataon. Yan din po, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga minamahal na literature evangelist sa araw-araw ho ng kanilang paggawa, sa araw-araw ho ng kanilang pagharap sa maraming mga tao. Dalangin ho namin na patuloy na lang maranasan ho ang inyong pangunguna sapagkat hindi po kayo nagmaliw, Panginoon, sa inyong pagtulong sa amin hong mga kamanggagawa. Panginoon, dinadalangin ho namin ang aming PLPM Headquarters Project. Ito po ay para sa ikapupuri ng inyong banal na pangalan. Patuloy niyo pong pagpalain ang plano. Patuloy niyo pong dalangin po namin si Tricia de Emmanuel ang magligtas normal ang kanyang panganganak. Dalangin po namin ang evangelistic meetings na mangyayari sa Towerville Company Church ngayong March 15 to 21. Maging maganda ho nawa ang panahon at ang mga pagkakataon upang ninyong mga salita ay umalingaw-ngaw sa lugar na iyon. Dalangin po namin si Romnick Francisco and family na makasama na po sa ating pong pananampalataya na Panginoon, tulungan sila sa kanilang pagdidesisyon, lalo-lalo na po ang ikinalaman sa kanilang kaligtasan. Dalangin po namin ang mga sumusunod ng pangalan sa kanilang mga kalusugan. Ako po ibigyan sila, Panginoon, ng kaginawaan, kagalingan, at gayon din po, Panginoon, ay naway tulungan ho ang kanilang mga finances, Panginoon, sa kanilang pagpapagaling. Elijah Manalos, Sergio Dalaga, Kayla Pineda, Ginia Sabalbaro, Agnes Castro, Pastor Jonel Fopue, Benedicta Ramos, Elizabeth Gabonton, Jocelyn Carrera, Michelle Balili, Paula Dalusong. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na kami po bilang magkakapatid ay makalapit sa inyo ngayong umaga. Ang inyo po unawang kapayapaan, patuloy po ninyong pangunguna, patuloy po ninyong Panginoong pagpapala. Ang aming maranasan, ito pong lahat ay aming dinadalangin sa pangalan ho ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat.
Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siyang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Chanting po tayo. Amen at amen mga kapatid. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa umagang ito na tayo po ay muling nakapag-aral ng Kanya pong mga salita. At bago po tayo magpaalam, ay basahin po natin ang ating pong CLPM mission, method and vision. Okay po. So isabay po nating basahin mga kapatid. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel with three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to our mission, through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, and serving. Our vision, every church, a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan to move forward God's mission. CLPM, we will go. We will go. Put God first, and you will never be last. Pastor Joey. Amen. Closing Good morning prayer po na sa lang po. ating lahat mga kapatid. Closing prayer po ni Sister Winnie. Okay, Sister tayo po Winnie. ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay, kalakasan at sa lahat ng biyayang patuloy mo binibigay sa araw-araw. Turuan mo po kami na maging mabubuting katiwala ng lahat ng iyong ipinagkatiwala sa amin. Ang aming oras, talento, kalusugan, pamilya at mga pagpapala. Tulungan mo po kaming gamitin ang mga ito hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa iyong kalwalhatian at sa paglilingkod sa kapwa. Bigyan mo po kami ng karunungan upang gumawa ng tama, katapatan upang maging responsable at pusong handang maglingkod. Naway ang aming mga desisyon sa araw na ito ay magpakita na kami ay tapat na katiwala ng iyong mga biyaya. Ingatan mo po kami sa buong araw at patuloy mo kaming akayin sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Happy preparation day sa ating po. lahat, mga kapatid. God bless po. Ingat po lahat. Wala po si Pastor Joey. Okay na po. First morning, Happy preparation day po. Salamat po sa pangunguna, Pastor Sa mga Joey. bibinyagan bukas. God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Ingat po tayo sa ating mga gawain po. God bless you po. Ingat po kayo. God bless po sa inyo lahat.
Bye po. Bye po. Bye po. Good morning, Brother Edmond. Good morning po. Good morning, Ma'am Feli. Good morning po, Ma'am Feli. Oh, di ba? Good morning, Jairel. Good morning, Brother Melvin. Good morning. Good morning po, Brother Melvin. Good morning po, Jairel and family. Good morning, Pastor Seth. Salamat sa panguna, Pastor Jerome. Thank you po. God bless you po. Pastor Jerome. Out na po tayo. Bye-bye po po. Bye-bye po. Net. Net. Sa lahat ng mga taga San Antonio. Good morning po. 3, Bye-bye po. 2, Morning. bye. At yan po natatapos ang ating God First Morning Devotional, mga kapatid. Nawa kayo ay na-bless sa umaga na ito. At ako rin ay personal na bless. Ano po? Tandaan natin, tayo ay yung pagpapala, hindi puro lamang magtanggap, kundi yung blessing ay yung ating ding pagbibigay. Pagpapala ng pagbibigay, napakaganda nito ating maunawaan at maranasan. Ano po? God First Morning po sa ating lahat.